madunggan karon nga kabutagon. And without further ado, I'd like to call on our pastor, Pastor James, to give to us the word of God. Let's give the word of God a round of applause, please. Thank you, brother. Amen. Thank you, special, sa maong pagkanta. Thank you for that singing. You notice mga kaigsunan nga wala ato ang pianist karon, and together with her mom, si Ma'am Bio, na sila Samal, and I think they are now in Guerrero, na sila sa Guerrero nagasimba karon. As what I have here this morning. And atong pasalamatan to ang kwan, atong pianist, atong pianist nga extra pianist. Tos gawas. And we thank the Lord nga naatay mga kabatanunan who are willing to learn pod sa pagpiano, no? And grasya sa Ginoo, Sister Tricia is practicing pod, nagka-practice pod sa piano. And ang iyang pag-practice, it paid nga natay duyog karon nga kabuntagon sa ato ang panimbahon. And we praise and thank the Lord for that, no? And together with Sister Jeneline, Sister Jeneline, tatapunta sa kwan, tuwa sa Children's Department. So si Sister Jeneline is nasa Children's Department together with Ma'am Karen, together with Sister Krisha, silang duha naga-practice sila og piano, no? Nagatuon sila og piano. And grasa sa Ginoo makaduyog-duyog na sila. Makaduyog na si gitawag na silang duha sa pagtugtog. And actually, Sister Jeneline mo duyog siya unya hapon sa tugtog sa mga bata sa ilahang special. Ganinaw datong gitawag na morning ang ilahang special, pero mura og hapit man na late si Sister Jeneline mo na nga move niya hapon ilang special. Okay? And praise and thank the Lord for the brethren, itong mga kaigsuunan nga nagpagamit, nagtuon sa mga ministries para magamit sa kahimayaan sa ato nga Ginoo. So, by this time, mga igsuon, ato ang pagtunaan ang pulong sa ato nga Ginoo. Okay? This morning. And I would like to ask everybody to please stand and open your Bibles with me in the book of Luke chapter 6. Luke chapter 6 sa atong mga Bible. And if you are already there, kindly say Amen. Amen. So Luke chapter 6 sa atong mga Bible palihog. And let us read only one verse for this morning, sa verse 38. Luke chapter 6, verse 38. If you are there, again, say aloud, Amen. Amen. So, lami kay paminaw ng inyong Amen. I hope I could hear that Amen throughout the sermon. The Bible says, verse 38, follow me with your eyes. Give, and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, and shaken together, and running over, shall men give into your bosom. For with the same measure that ye meet withal, it shall be measured to you again. Let's say, Father God, thank you, Ginoo, sa imong kayo. Thank you, Lord, for giving us this opportunity nga mahimong magtuon sa imong pulong amahan. And we recognize that this sermon, Lord, is a very important part of our lives as believers. We need to understand why we give. Because, Lord, as we found in your text, nga ikaw mismo nag-ingon, Lord Jesus, when we give, we receive more from you. Salamat, Ginoo, sa imuhang assurance niya na o sa imong blessing, Ginoo. Thank you, Lord, sa paghatag og kaalam sa imong alagad and paghatag og willing heart sa imong mga katawhan, Ginoo, that they would understand the things we were about to talk about. Salamat, Ginoo, sa imong gugma alang kanamo in Jesus' precious name. Amen. Kindly be seated now.
Ang uluhan sa mensahe nga atong paghisgutan mga kaigsunan is usa ka pangutana, why we give? Or it could be a statement, why we give? Okay? Kung gusto ko mangutana why we give, you can ask this question, why we give? Or if you wanted to make it a statement, you could say, this is the reason why we give. Why we give? Nganong nagahatag ta? Nganong nagahatag ta sa simbahan? Nganong dapat ta mahimong involved sa giving? Mga kaigsuonan, giving is one of the most controversial topic a church can teach. Nganong controversial man, di ba? Daghang mga simbahan or daghang mga pastor nga mahadlok sila og tudlo about giving. Kay lagi lisod ang kinabuhi, pait ang mga katawhan, no? And kani ginahimo nga isyu alang sa mga pastor, kaya mga pastor do dagway dog mga kwarta ang mga pastor. And I would say na ay ubang mga pastor nga dagway kwarta, murag si Apolinario Mabini. Murag si gitawag na Benigno Aquino, naman sa kwarta. Naas murag si Manuel Quezon. Bitaw. Pero ato makita mga kaigsunan. Arang-arang na lang no kay dili katong sa 500 ba. Nawag kwarta murag dagway Carabao. Inawas ka di ba Carabao man tong nasa 500 tama? Carabao di ba? Carabao ba? Nasa 500? Okay? Ha? 20 lang. Okay. So ato makita mga kaigsunan. Muna nga pag ingnon mo og murang mog dagway animal ha, say mo ga soko kay naman sa kwarta ang animal ka. Animals naman. Ito, binuang lang. Going back mga kaigsunan, controversial ang topic about money, about kwarta. Number one, because human nature is naturally greedy. Ang tao, naturally, laog ang tao. Ang tao, mas pilion niya nga mo hoard kaysa mo give. Mas pilion niya nga mo kupot kaysa mo buhi. So, ang tao mga kaigsunan naturally is greedy, and when people start to give, they are actually going against their nature. People always think of what they can get rather than what they can give. Unsa kaya akong makuha ni? Unsa akong makuha diha? Unsa akong maangkon dinha? No higaligson. We must also think what we can give, not only what we can get, mga pinangga. So that's the first reason nganong controversial man gyud ang pagwali o pagtudlo sa paghatag sa simbahan kay ang tao by nature laog. And we need to understand that. Number two, mga kaigsunan, ngano nga controversial kaayo ang giving nga itudlo sa simbahan. Why? Because the devil wants to keep God's people poor. And he will tempt you not to be involved in giving. Gusto sa yawa or gusto sa devil nga mahimong magpabiling pobre ang katawan sa Dios. O ang yawa, perminti niya pangitaad umaagi nga matintal ka nga dili mahimong involved sa giving. Ngano man, kay gusto niya nga magpabilin kang pobre. You see? Ang atong text mga kaigsunan, kung imong sabton, literally teach, give and you will be given more. You see? Mao na ang literal nga gitudlos tong teksto. Give and you will be given more. Let me read it again. Give and it shall be given unto you. Unsay hatag sa imo? Good measure, pressed down, shaken together, running over. Unsay giyon sa Ginoo? Good measure, meaning dako nga sudlanan. Ang ihatag sa imo. Pressed down, gisansan, giduot gyud. Shaken together, giuyog. Running over, nag-awas. Munang ingon saad sa Ginoo. If you give, then
it shall be given unto you. I can remember sa una sanggi ni. Kasabot mo ba sanggi? Kasi kasabot o sanggi dire. Kana mag-ani kog ka og mais, sanggi may tawag ana. Sa una pag mananggi mi, kay ang amo mang gitawag nga gisanggian pod pobre pod. Wa say kwartang ikasildo sa amo. So ang iyang buhaton, bahinan mi niya sa abot. So magsanggi mi, kung pila ang kasako ang among gitawag na nasanggi, proportion didto kung pila ang among gitawag na bahin. Unya kay butan man ang tag-iya, moingon siya, sige, sanggi mo, di ko musweldo sa inyong kwarta, kaya wako'y kwarta, bahinan lang tamo sa inyong gitawag na bahin, sako. O tungod kay butan ko, kamoy akong papilion kung asa nga sako ang inyong gitawag na bahin. Siyempre, mangyawat man mi. So, mangita mig, dako-dako nga sako. Nakatong dako-dako nga sako, ipail og tarong ang mais. Ipail og tarong, nga tarong daw pagkapail. Pagkahuman, napail na, idot. Pagkahuman magdot, ibundak-bundak. Bundak-bundak. Idot. Unya, hangtod nga masira. Kaya pa isira ang sako nga maana pa. Praning kamutan gyud, hangtod nga murag halos moawas na. Kay ngano man para mas daghan among bahin. Nakuha ninyo ang picture, imagine sa akong ginapasabot. Ang nag-ingon ang Bible, if you give, in ato kuno ang ibalik sa imong Ginoo. You see? And ngano ang tao controversial kayo pag abot na ang hisgutan giving? Kay dili gusto sa devil nga ma-experience to nimo gikan sa Ginoo. Mao na ang yawa, tintalon kaniya perminti. You see? Para magpabilin kang lisod. Kay kung kanunay kang naning kamot o galisod pagpangita, unsay isulod nimo sa imong baba nga mosulod sa imong tiyan. Daghan kay kag rason nganong di ka makapangalagad sa Ginoo. You see? Kung ikaw adunahan, ang imo ra gyung rason nganong di ka mangalagad sa Ginoo, ang imong kasing-kasing wa na mao. Pero og pobre ka, naglisod ka, nagpait ka, daghan kang mahimong rason nganong di ka kasimba, nganong di ka kaalagad sa Ginoo, nganong di ka ka-serve, ngano man kay gapangita kag isulod sa imong tiyan. So ang yawa mga pinangga, the devil wanted you to remain poor. Kay para daghan kag rason nganong di ka makaalagad sa Ginoo. And pinangga, you need to understand this. That giving is one of the best way para hawason kas Ginoo gikan sa kalisod. I hope masabtan nimo na. Lisod sabto no sahay kung wa pa nimo na experience. Pero og ma-experience na nimo, masabtan gid nimo. Masabtan nimo. You see? Kabalo ka, atong last time, pag-uli na mo gitawag na Bukidnon, most sa amo ang gasto, wala na ako gikuha sa simbahan. Wala na ako gikuha gikan sa church, ang most na mo nga gasto. Nami mga gasto gikan katong sakyanan, gasolina, nangayo ko simbahan sa tuwang faith promise. But the rest, among mga gasto, tanan, among pagkaon dito, tanan-tanan, wala na ako ikuha sa simbahan. You see, ang simbahan mga kaisunod, every mission trip must be shouldered by the church. Pero wala na ako ikuha sa simbahan. Ikuha na ako gikan sa Ginoo. Before pa lang, nag-pray ko, Lord, di pwede, Lord, nga moabot ang 26 sa Enero, nga wa pa ka nag-provide. You provide, Lord. Bago pa biya ang kwan, bago, kasagraan nga na ipanalangin, dito rin na sa December. But amazing kayo ang Ginoo mga kaigsunan. Why? Mo-provide gud siya. Mo-provide gud siya. But we always choose to give. We always choose to give.
Usahay, si Brother Fairlo niingon sa kuha, pastor, ayaw pod pastor, nganong halos kamo na lang may mo shoulder tanan. Why we are doing it? Why? Because we experience that you can never outgive God. Di gid mo malapsan ang Ginoo kung mas mosubra gid iya pirminti. You see? That's why siguro kung naay mga giving sa simbahan nga makaingon mo nga nganong silang pastor usahay murag ilang gina-shoulder halos tanan. Because that is because of our greediness. Not because mangyatagon mi. Kay na-experience na mo nga mas kuyaw mo hatag ang Ginoo. Nang ato makita ang mga pinangga nga mga kaigsunan, pag-abot sa giving, issue kay sa imong bugat sa imong kasing-kasing why, tungod kay ginaatake ka sa yawa, dili gusto sa yawa nga mahimo kang involved. Kay para magpabilin kang lisod. Adto sa mga dagkong simbahan, go to the big churches. I-interview ang mga tao nga mga adunahan nga mga maayo og ilang mga kinabuhi. Perminting at nindot ang ilang negosyo. Interviewha sila. Go to the Baptist churches. Ingna sila nga, ma'am, sir, unsay sikreto? Nganong successful ang imong negosyo? Nganong successful ang imong panginabuhi? Nganong successful mo? The always nga answer, giving. Ngano man na inana? You know why? Kay grasya ang paghatag, dili sa burden. And we will understand that karon nga kabuntagon na ngayon. You need to understand this. You see? Dili ko ato pareto mga pastor nga magwali about giving nga mangulatag mga tao. Nga kaghatag mo, kay maimpirno mo, kay gitawag na gabaan mo, i-curse mo, no? That is not how you teach the people. Hindi na siya mao. Let us try to look at the Bible. Why? Ano di ay? Kasi na You see? Grasya din yung giving, mga kaigsunan. Grasya din. You see? We need to understand that giving is grace. Grasya siya. Remember that we define grace as unmerited favor, receiving something we don't deserve. So kung grace ang giving, kung grasya ang giving, sa ato pa, giving is something we don't deserve. Grace man ka ang giving. And we define giving as unmerited favor, receiving something we don't deserve. So kung grasya ang giving, mga pinangga, ay higala igsuon. Atong makita nga ang giving that we don't deserve it. Makita nga ang giving grace. In 2 Corinthians chapter 8, open your Bibles there. 2 Corinthians chapter 8, tanawin mo ang verse 1, this is talking about giving. Verse 1, moreover, brethren, we do you to wit or to know of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Na kuno'y grasya nga gihatag ang Ginoo sa churches of Macedonia. Verse 4, unsa ilang gibuhat? Praying us, or kaning praying diri meaning naghangyo sila. Praying us with much entreaty that we would receive the what? And take upon us the fellowship of the ministering of the saints. Ang Macedonia, pobre sila. Anas Pablo nga, di na ako modawat, anak, kay kabalo ko nga lisod mo. Dili, pwede, naghangyo mi, dawata yun ninyo among giving. Inana ang hitabo sa ila. Si Paul na ang naghangyo, nga di na modawat, kabalo siyang lisod. Pero sila mismo dawata. We wanted to have the fellowship na may kabahin. Natanawa ang verse 7. Therefore, naman pa ni Paul, as ye abound in everything, mutubo ka sa tanang butang, in faith, in utterance, and in knowledge, and in all diligence, mutubo ka ani nga area sa imong Christian life. And look at this. And in your love to us, nitubo sila sa gugma nila kang Paul. See that ye abound in this what? What was that grace? Giving. See that ye abound in this grace also. In context, kani nga grace diri, besides sa utterance, sa faith, sa knowledge, sa diligence, sa love,
nga dapat mo tubo, dapat mo grow, iyon pa ni Paul, in giving seed. Siguradua nga motubo pug kaani nga grace. So meaning giving is grace. Nganong grasya man pastor? When God command us to give, He will also give us the heart and the ability to do it. You see? Let's say for example, sugoon kus Ginoo mapasano ning piano. Kaning piano bugat man gani sobra man ni 100 kilos. Kaning piano bugat kini sanan. Sobra ni 100 kilos, abot kini 200 kilos siguro. Kaning piano. Pero og sugoon kus Ginoo pananglitan lang. Pastor James, pasana ang piano. Nanginahanglan pud ang Ginoo nga mo provide sa ako og kalig-on og kusog para mapasan ako. Kay nganong sugoon ko niya sa butang nga di na ko kaya. Sugoon ko niya nga pasano na responsibilidad niya nga i-provide sa ako ang kusog. Sama sa giving mga kaigsunan, sugoon kas Ginoo nga mohatag responsibilidad niya nga tagaan kag blessing para makaya nimo mohatag. Kabalo ka nganong na i-curse usahay? Kabalo ka nganong na usahay na ay curse malikayan na agay curse? Ngano kabalo ka? Kay nihatag na unta ang Ginoo sa imuha og ability nga makahatag, gi-provide sa Ginoo, gi-bless kas Ginoo para makaangkon kag ability nga mohatag. Pero katong ability nga gihatag sa Ginoo sa imuha, wala nimo gihimo or gigamit sa iyang intended purpose, imong gikip sa imong kaugalingon. Mao nang naingon ang Malakay, makapangawata pinaagi sa offering. Ngano man kay nag-provide na unta ang Ginoo og kusog. Nag-provide na Ginoo ang wisdom, nag-provide na ang Ginoo og panalangin for you to give kay ang sugo sa Ginoo sa may mo provide og abilidad nga mabuhat nimo. Sama gud kitagaan kus Ginoo og kusog nga pasano ng piano. Isugo ko niya pasan sa piano. Pero ang akong gibuhat mga kaigsuonan, ang kusog nga yang gihatag akong gigamit nanumbag ko. Gigamit na ko sa lahi ang abilidad nga gigamit sa Ginoo, ang gihatag sa Ginoo. In terms of giving mga kaigsuonan, sometimes na it curse kay imbes kay gitagaan kag abilidad sa Ginoo to give, ang imong gigamit nimo sa lahi nga butang. You see? Instead of giving it according to the purpose of God, gigamit nimo sa imong kaugalingon nga kalipay. That's why na-curse. But we will not be talking about that curse this morning, mga kaigsunan. Dili ka na itong istoryahan karon. Atong istoryahan is the blessing. And the reason why we do it. You see? And I hope this morning, mga kaigsunan, by the grace of God, mahimotang ma-challenge in the three forms of giving sa itong simbahan. Unsa ang three forms of giving sa simbahan? The first giving sa church is the tithes and offering. Tithes and offering is giving for the needs of the local church. Ang panginahanglanon sa atong lokal nga simbahan, diha nato kwaon sa tithes and offering. The second form of giving is the faith promise giving. That is giving for the lost souls, giving for mission. Ginagamit alang sa pag-reach out sa mga kalag nga wa pa nangaluwas, suporta sa mga missionary nga nanglakaw. Faith promise giving. And the third form of giving is the Wednesday giving, which is recently gestarted atong simbahan. Karon lang nga tuig. Tanang nga giving atong ginagamit para sa atong mga kaigsuonan nga mga na-hospital, nagpait, no? Wa nay makaon, naglisod, namatian. So we use that giving para matabang nato itong mga kaigsuonan nga naglisod. That is the only three form of giving sa ato ang simbahan, mga kaigsuonan. And by the grace of God, I hope to challenge you today to get involved in these forms of giving in our local church. Now, let us go back to the main question. We want to answer this morning, why we give. Nganong nagahatag ta? Nganong dapat ta mahimong involved sa giving?
Number one reason, mga kaigsunan, we follow the example of our God. That's simple. We give. Why? Because we follow the example of our God. Nangutana ko sa inyo, church. Church, unsa ang pinakadako o pinakagrabe nga imong nadawat gikan sa Dios? Ha? John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Unsa ang imong pinakagrabe, pinakadako nga nadawat gikan sa Dios? His only begotten Son. Say it with me. His only begotten Son. Again, louder. Say it with me. His only begotten Son. Gihatag sa Dios ang iyang only begotten Son para sa imo. Way dautan ani, pero usahay inani ang atong hatag. Ako ning gisulti sa una, but let me say this to you again. Way dautan ani, pero usahay inani atong hatag. Pag muhatag ta, oy na ako'y mga karasones diri nga mga gamay na. Ihatag lang na. Na ako'y bag diri nga di nagagamiton, kaya na ako'y bag-o. Ihatag lang na. Na ako'y sinina diri nga dugay na murag nanimaho nag-alkampor sa aparador. Ihatag lang na. Di ba, in-ana ta mahatag? Way dautan na ana, mayo kay na si atis na puslan. There's nothing wrong with that. Pero kung tanawon nimo ang Ginoo, lahi iyang giving. Sa diha nga maghatag ang Ginoo, ginahatag niya ang the best. No, the best ang iyang gihatag. Unsa ang gihatag sa Dios? His only begotten Son. Yang the best. Mao na gihimo na ako nga batasan sa akong kaugalingon. When I give sa church, kay dili lang man kay kamo ang naga-tithes o naga-faith promise o naga-offering, kami ang una. You see, ang pastor nga wala naga-tithes, ang pastor nga wala naga-faith promise, ang pastor nga wala naga-offering, why katungod na magwali may tawdanan. You see, kami ang una. And we made it nga among batasan nga pag hatag kog offering, akong ginapili ang pinakatiskog ug pinakanindot nga papel. Akong ginapilo og tarong. Unya ginabutang sa offering envelope, aya gina-offer. Why? Dili mo increase ang iyang kantidad. Pero I am doing it as the best as I can. Kay Ginoo gud akong gihatagan. Di ba? So lahi daw. Nga kinsa ang imong kauban diri? Nga Brad, pwede ko mamaraig sa imo Brad. Mangay kog bala 100 lang. Unya imong baton, imong kumuto ng 100. Unya imong itsa sa iya. Mainsulto ka. Kuyawan, tawanan mo nakaminus man. Salig kay naglisod ko. Inanao naman ta. You see? Wala ni ubos ang kandidad sa kwarta. Pero the way ni mo paghatag, mura kag lain na, You see? So, we need to think of this. Ang atong Ginoo, siya ang best giver. The best na iyang gihatag. God is the greatest giver. Tanawa ang Romans chapter 8 sa verse 32. The Bible says, He that spared not His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us what? All things. Tanang butang. Naman ba ang Bible? Kung nahatag na sa Diyos ang iyang best, ang iyang only begotten Son, how much more ang uban? Mahatag na niya sa imo ang uban. So He is our greatest example. God is our greatest giver. And because God is the greatest giver, He is challenging us to give or to ask. Not to give, but to ask.
Kay siya man ang greatest giver, gina-challenge sa Ginoo nga mangayo. Nga mangayo. You see? Mangayo tas Ginoo. That's why, pag there are people that needs help, gapangayo ko sa Ginoo for them. Ang akong ginabuhat, nga Lord, tagai ko Ginoo. Tagai ko Ginoo, kay para na ako'y mahatag niya. You see? Ask the Lord. Unsay kay sa Biblia, mga kaigsunan. Matthew 7:7-11. The Bible says, ask, and it shall be given you. Seek, and ye shall find. Knock, and it shall be open unto you. For everyone that asketh what? Receiveth. And he that seeketh findeth. And to him that knocketh it shall be open. Nanawa mga kaigsunan, verse 9. What man is there of you, whom if his son ask bread, will he give him a stone? Or if he ask fish, will he give him a serpent? If ye then, being evil, kamo nga mga dautan, know how to give good gift unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask Him. So ang atong Ginoo, kay siya man ang greatest giver, gina-challenge kaniya to ask. Pangayo. You see, kamo ganing mga dautan, pag mangayo ang inyong anak og tinapay, di gani tagaag bato. Pag mangayo inyong anak og isda, di gani tagaan og bitin. Ang inyo pa kang amahan, so pangayo, greatest giver man ka siya. So make it a habit. Pag nakakakinahanglan, pangayo as Ginoo. Ask God. You see? Ask the Lord. In our lives, we have not yet asked someone para sa mong gikinahanglan. We have always asked the Lord in the ministry. Nangayo ginipirmintis Ginoo. And God will use people. You see? Kabalo mo no, sometimes, mangayo mis Ginoo, kay sa simbahan, diri sa simbahan, ang ako ang gitudlo diri sa simbahan, if you wanted to give love gift to anybody, to your pastor, or to somebody, ipaagi sa offering. Ipaagi sa offering. And then nakabutang sa offering, love gift for so and so. And we will be giving that to someone. Na ato makita mga kaigsuonan, sometimes mangayo mis Ginoo, Lord, tagay ko ani Ginoo bi. Need na mo ni karon Ginoo. Sometimes pag ihap na mo sa offering, nay nakabutang sa offering, love gift for pastor. You see? God will provide. And we have not asked people. Wala may nagpadungog-dungog sa mga tao, we just ask the Lord. And the Lord will give. Kaya nga naman, tinuod ang Ginoo kay mong gilagaran. So He is the greatest giver. Ask. Tanawa ang James chapter 4 verse 2. James chapter 4 verse 2. If you're there, say amen. The Bible says, ye lust, and ye have not. Ye kill, and desire to have, and cannot obtain. Ye fight, and war, yet ye have not. Why? Because you what? Makanangayo. You see, just ask. Ngano wa ka daw? Kay wa ka nangayo. Mayon ng Bible. When ye ask in Jesus' name. Something that God will give to His Son, you can ask it. Pag ask in Jesus' name, huna-huna, ihatag ka ni sa amahan sa iyang anak. Pag imong huna-huna ang ihatag na sa amahan sa iyang anak, then pangayo you can ask in Jesus' name. You see? Pag wala ka nga, Lord, patiyan ni siya Ginoo. Can you ask that in Jesus' name? No? Di na ni mo mapangayo. But something you can ask in Jesus' name, ask it. John chapter 14, verse 13 to 14. John 13, 14 to 15. And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. If ye shall ask anything in my name, I will do it. Yan ba ni Jesus Christ? John 16, 23 to 24. And in that day ye shall ask me nothing. Verily, verily, I say unto you, whatsoever ye shall ask the Father in my name, He will what?
give it you. Hitherto have ye asked nothing in my name. Ask, and ye shall receive, that your joy may be full. So God is challenging us. Ask, pangayo, ug makadawat ka, ug magmalipayon ka. Ngano man nga wa kay gitawag na imo, mo nangayo. Instead nga mangayo ka sa Ginoo, ang imong gibuhat nagpadungog-dungog ka sa tawo. Instead niya, mangayo ka sa Ginoo, ang imong gibuhat nangayo ka sa tawo. Higala igsoon, God is the greatest giver. Ask Him. I challenge you, pangayo mo sa Ginoo. Pangayo mo sa Ginoo, tagaan mo niya. You see? And ato makita, He always give first. Kung muhatag mo sa Ginoo, remember this, He will always give first. God give you first to enable you to give. Use the ability God gave you, and that ability will grow. Di ba, i-enable ka niya? Sama tong ilustrasyon ganina, kung suguon ko sa Ginoo nga pas-ano na ang piano, tagaan ko niya sa abilidad nga kusog para makapasan sa piano, ug ako tong gamiton nga abilidad, mas mukusgan ko, ug mas makaya na ako ang unsa pa nga bugat nga butang next time. So if God will give you the ability to give, and if you use that ability to give, exercise nimo na, next time, mahimo kang greater giver, kay mo grow ang imong abilidad. Meaning, mas mo grow ang blessing sa Ginoo sa imong ginabuhi. Simple as that. Tanawang 1 Corinthians 16:2. 1 Corinthians 16:2. Upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store, meaning bring something in the church. As God hath what? As God hath prospered him. Meaning, mudala ka, sumala sa gihatag nga abogansya sa Ginoo sa imo. So ato makita mga pinangga ng mga kaigsunan, God will prosper you first in order for you to give. So unahon kag prosper sa Ginoo, unahon kag bless sa Ginoo. Right. You see? Kabalo mo mga anak, even ang inyong mga ginikanan kay dili pa Kristohanon, kung mag-faithful mo sa inyo ang gitawag na tithes and offering sa inyo ang giving, pwede tungod sa inyo i-bless ang inyong ginikanan sa Ginoo. Paano, pastor? Ikaw nga anak karon, ang imuhang gitawag nga allowance, gitagaan gid imong offering gikan ana. Kung nakita sa Ginoo nga faithful ka, unsaon man pag-bless sa Ginoo sa imuha nga gikan naman ang imong tanang income gikan sa imong ginikanan hatag baon nimo. So God will bless your parents in order for them to give you. You see? Inana ang pamaagi sa Ginoo mga kaigsunan. And ato makitaan, di ba kay tithes 10%? 10% of all your increase. Meaning, ang Ginoo gid ang muuna og hatag sa imong increase. Right. And look at the promise in Malachi chapter 3 verse 10. Malachi chapter 3 verse 10. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herein. Sulay ko, yun ang Ginoo. Saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out the blessing, that there shall not be room enough to what? Tanaw ang saad sa Ginoo. Mas magsobra-sobra, mag-apaw-apaw, na wa na'y lugar nga mudawat sa panalangin nga ihatag sa Ginoo sa imo. Look at what David said. Nagaingon si David. Naghatag ang David si David for the temple. Nagaingon si David. 1 Chronicles chapter 29 verse 14 and verse 16. 1 Chronicles 29, 14 and 16. But who am I? And what is my people, that we should be able to offer so willingly after this sort? For all things come of thee, and of thine own have we given thee. Mapandi David, Ginoo, tanang butang gikan sa imo, ug kani ang among gihatag gikan ra gyapon ni sa imo. Verse 16, O Lord our God, all this store that we have prepared to build thee an house for thine holy name cometh of thine hand, and is all thine own.
Unsay gibuhat sa Ginoo para makahatag silang David? Una gibless sa Ginoo silang David. Mao na nakaana si David. Ginoo, tanan namong gihatag gikan ra gyapon sa imo. Imo gyapon Ginoo. You see? So God will give you first. God is the greatest giver. You can never outgive Him. You can never outgive God. He will make you full. You see? That's why we give mga kaigsunan. Muhatag ta nga naman, we cannot outgive Him. And He is our example, the greatest giver of all. He gave His best. Now, number 2, mga pinangga. The second point, not only because God is our example, He is the greatest giver. Number 2, it's God's plan to support His work. Ang giving mao ang pamaagi sa Ginoo para suportahan ang ministry sa kalibutan. Sometimes, sakit na malandungon mga kaigsuunan nga naay mga simbahan nga they are very critical to their pastor. Pag ang pastor na ibag-ong inani, mura silang mga suko. At least diri sa inyo, malipay mo. Nalipay ba mo? Amen? Nayuban na yung mga suko, kabalo mo, na yung mga testimony sa mga pastor. Sumala pa nila, kabalo mo no, pag pastor ka, di ka pwede mo laag. Pag pastor ka, di ka pwede mo sakay aeroplano. Pag pastor ka, di pwede bago imong cellphone. Pag pastor ka, dapat imong mga anak, batig mga sinina. Pag pastor ka, dapat imong sakyanan, kagang-kagang. Pag pastor ka, dapat inaana. Nga naman, kay sa panahon nga, muraog, mabago ang imong cellphone. Ana po ka nagikan sa pastor ba, nangawat na po na tights. Pag bago ang imong inani, ana po ka nagikan sa pastor ba, nangawat na po na tights. Ana ang una-una sa mga tao. You see? Very sad. That's very sad, mga kaigsunan. And the Bible says the very purpose of the tithes and offering, according to Malakay, is that there may be food in the house. You see? Nato istorya ba nga ang pastor taon nagtigway taon og gitawag nga baka. Uniyang baka perting tambuka. Baklang baka tambuka kayo. Niya, natagbuan sa siyang dikon sa simbahan. Pastor! Ironic kay pastor. Ano tong dikon? Ironic kay pastor. Nga naman, ironic, Brad. Ikaw, pastor, perting yung payata, pastor. Kita na yung muhang kuwan. Payat kita, pastor. Pero yung baka, perting tambuka. Ironic kay pastor no, nga ikaw nga naguyod, perting payata, maroon mapalit sa hangin. Pero yung baka, perting tambuka. Nagitubag sa pastor. Kabalo ka nga ano, Brad? Kay kaning baka, ako yung nagpakaon. Ako, kamoy nagpakaon sa ako. Munang payat ko. Pagkapait. You see, pagkapait. You see? Wa ko nagbadungog-dungog ha. Payat ko kagipili na ako ning lawas. Basta ingon mo payat pastor ba kita nagpakaong pastor no. Mo lang ni akong gipili nga lawas kay para mas abtik ba. Pero ato makita mga pinagka nga mga kaigsuonan. Sometimes that's the case. And we need to pray for those preachers. Kay lisod ang ilang kahimtang. Luoy sila. You see? And I just thank the Lord nga kamo as members of this church na may concern sa inyong pastor. Na may gugma sa inyo ang gitawag na pastor mga kaigsuonan. And ato makita, and going back, that is God's way of supporting the work. Supporting the work. Tanawa ka in the first time, sa panahon ni Moses, in Exodus chapter 35, Exodus 35, verse 5, the Bible says, verse 5, take ye from among you an offering unto the Lord. Whosoever is of a willing heart, let him bring it an offering of the Lord, gold and silver and brass. Kisa ko na yung willing. Verse 10, and every wise-hearted among you shall come, and make all that the Lord hath commanded. So katuding mga naghatag di ay, wise-hearted according to the Bible. 21, and they came, everyone whose heart stirred him up, and everyone whom his spirit made willing, and they brought the Lord's offering to the work of the tabernacle of the congregation,
and for all his service, and for the holy garments. 22. And they came, both men and women, as many as were willing-hearted, and brought bracelet, and earrings, and rings, and tablets, all jewels of gold, and every man that offered an offering of gold unto the Lord. Wala may kwarta sa una, kay wala man sila form of money. Ang ila katurang mga things. So they brought it. They had a willing heart. So God supported the tabernacle. Nakahimo sila tabernacle, nakahimo sila o gitawag na tabernacle, nakahimo sila og katong mga furniture sa tabernacle through the giving of the people. You see? Nakalimot ikog announce, no? Atong simbahan, di ba kay gi-provide atong niaging mga semana ask ta simbahan nga pray church nga someone will give from you mag-offering ta nga para makapalit ta og bag-o nga laptop sa simbahan. Kay di ta kahimo sa mga paperworks. So karon no nakahimo og booklet, naka-print ko mga pangalan sa gitawag na tracts, nakahimo kong soul winning card, mga discipleship booklet kano man na atong laptop. Dali ra kay gihatag sa Ginoo. Gikan sa mga katawhan. Ana ko sa mga simbahan na dali ra man kay gihatag sa Ginoo ang laptop. Dali ra man kay gi-provide sa Ginoo. And there are several of the brethren na wala pa naka-start og hatag sa gitawag na atong offering for the laptop na fulfill na diretso. Niabot og 28,000 na ato ang nadawat para sa gitawag nga laptop. Na hatag na diretso. Daghan pa wala na involved. Na-announce na itong niagi, instead of laptop, kay na-provide naman dito, magpalit na lang sunod og TV. Kaya pa ito ibutag TV diri. Nakalimot ako announce, pero last week, tingala ko lang, na-offering. 4 TV monitor, 500 pesos. Amen. Nakalimot na ko, nakadumdum pa sila. You see? And we praise and thank the Lord for that. You see, sa ato pa mga pinangga ang mga kaigsunan, ang atong TV, kung abot na manggaling, atong laptop. You see, ang atong tanang mga gamit diri, it is from the people. Gigamit mo sa Ginoo. You know, Jesus Himself. Jesus na ginaha, ang anak sa Dios, gisuportaan, pinaagi gyapon sa mga katawhan. Siyang ministry. Giyon sa man paglahutay ni Jesus Christ, nawa naman sa namanday. People supported Him. Look at this. In the book of Luke chapter 8. Luke 8, 1 to 3. Luke 8, 1 to 3. If you're there, say amen. And it came to pass afterward that He went throughout every city and village, preaching and shewing the glad tidings of the kingdom of God, and the 12 were with Him. Wala man na narbaho. Wala naman na narbaho ang 12 disciples of Jesus Christ. Ang ilang gibuhat, nagwali laman perminti. Ano ang verse 2? And certain women, mga babae, which had been healed of evil spirits and infirmities, Mary called Magdalene, out of whom went 7 devils, and Joanna, the wife of Chuza, Herod's steward, and Susanna, and many others, mga babae, mga babae, mga women, which ministered unto Him of their what? Substance. Kabalo ka? Adtong panahon sa ni Jesus Christ, ang mga lalaki, sige lakaw. Wali, mga apostles. Unya, kabalo mo, kinsa ang nag-support para sa ministry ni Jesus Christ, makapadayon sa ilang fund? These women, mga babae. You see? So mga women, remember this, you could also be the supporter of the work. Just like these women in the time of Jesus Christ, ang main supporter ni Jesus Christ sa iyang work, sa diha nga nagwali sa kalibutan, mga women, mga babae. You see? Kaya ang mga lalaki, mga kaysa, most of them, mulakaw para magsangyaw.
So Jesus himself received support. Si Paul in his ministry received support. Philippians chapter 4, verse 15 to 19. Look at this. Philippians chapter 4, verse 15 to 19. The Bible says, "Now ye Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only. For even in Thessalonica, ye sent once and again unto my necessities, not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. But I have all and abound, and am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of sweet smell, a sacrifice acceptable, well pleasing of God." And look at this. Tungod kay naghatag sila. Tungod kay grabe ilang support for the work of Paul. Now ang verse 19. When they give, tungod pa ni Paul, "But after this, my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus." So kinsa di ay ning gisaaran sa Ginoo nga supplyan niya tanan niyang mga need. Usay ba kita no kay buklaim-claim ta ani nga verse. Pero kani ang iyang gitawag nga gisaaran di ani nga verse, those people who supported Paul in his ministry. So if you are supporting the work, supporting mission, this promise is for you. God will supply all your need according to the Bible. You know, the apostles also received support. In 1 Corinthians chapter 9, verse 4 to 5, kung sa giingon ni Apostle Paul regarding kang Peter o sa mga apostles, "Have we not power to eat and to drink?" Ang meaning ani, wala kami katungod to eat and drink, meaning to be provided by the Corinthians. "Have we not power to lead about a sister, a wife, as well as the other apostles, and as the brethren of the Lord and Cephas?" Ingon pa ni Paul, wala kami katungod, sama ilang Cephas, sama sa ubang mga apostles, nga gisuportaan ninyo, apil pa ilang mga asawa, ilang mga igsoon. Tanawon pa ni mo ang verse 6, ingon pa ni Paul, "Kami lang ba ni Barnabas ang manginabuhi, mo trabaho, para suportahan na among kaugalingon? Sila ra ba ang suportahan sa mala pa ni Paul?" Lowercase Paul. Pero ato makita mga kaibigan, it means that the apostles and the rest of the people who work in the ministry was supported by them. Supported by the church. So you see? So ato makita mga kaibigan, because giving is God's way to provide for His mission, when you give in the church, you are being part of God's plan to reach the world, and we say amen to that. Amen. So get involved. Giving is how God let the gospel reach the ends of the world. Without giving, the gospel message of salvation cannot reach us. It reached us because of God's people who have concern in the past. Now it's our turn to bring this message to the regions beyond. You don't need to be rich in order to give. Giving is not only for the wealthy. Giving is for all who are rich in love for souls. Mga kaigsunan. Tanaw ni mga Macedonians, pobre sila dato, pobre sila. 2 Corinthians 8, 1 to 3. "Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, how that in great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. For to their power I bear record, yea, and beyond their power, they were willing of themselves." Luyo sa ilang kalisod, they choose to give. Ang taga Macedonia, mga kaigsunan. So dili rason diyan kapobrehon. Ang paghatag dili lang iya alang sa mga dato. Ang paghatag iya sa mga tao nga dato o gugma alang sa mga kalag. So I hope mga pinangga mga kaibigan, you understand that. So be part of God's plan of supporting missions. We give. You see? That's why we give in our tithes and offering to support our local church.
That's why we give in our faith promise to support mission. That's why we give in our Wednesday offering. Why? To help our brothers and sisters. Higala igsoon, choose the giving part. Now, lastly, number 3. Lastly, number 3. May mo lang, short lang ang number 3, mga kaigsunan. And number 3 is very important. Why we give? Because it brings meaning to all hard work and efforts sa imong trabaho. Why we give? Number 1, we follow the example of God. Why we give? Number 2, because it's God's way on supporting His missions, His work. Number 3, why we give? To give meaning and purpose sa imong mga pagpangabudlay o paghago ibabaw sa kalibutan. As of now, while on earth, all our hard work is very meaningful. Meaningful pa kay karon ang imong pagtrabaho, imong mga paghago-hago, pagbilar-bilar, pag-anto sa kasaba sa imong amo, pag-anto sa pakisama sa imong mga kaubag sa trabaho, ang imong mga paghago, masamad ka, mapasok ka, unsa may mahitabo sa imong mga trabaho, pagpanginabuhi, meaningful pa kay na karon. Nga naman, it gives you comfort sa imong pagpanginabuhi. It brings food to your table. It provides needs of your family, food and raiment, shelter, education, leisure, lingaw-lingaw, i-provide tanan. Sa imong trabaho karon, naka-cellphone kag bag-o kay na kay trabaho, nakapa-nails ka kay na kay trabaho, nakapa-riband ka kay na kay trabaho, nakakaon kag lami, ay nga naman, kay na kay trabaho, na trabaho ang imong ginikanan, nakasakay kang sakyanan, ngano, kay na kay trabaho, di ka magbaklay, bago imong sandal, ngano man, kay na kay trabaho, na trabaho ang imong ginikanan. You see? Naka-eskwela ka, ngano man, kay na trabaho ang imong ginikanan. So, ang imong trabaho karon full of meaning, ni provide sa imo. But one day, pag magtindog na katubangan sa hukmanan sa Ginoo, you will stand before God in the day of judgment. All of those meaning will become meaningless. Kay pag abot unya atubangan sa Ginoo, di na iphon sa Ginoo kung unsa ang pinaka high-end na cellphone ng imong nahawiran. Di na magmatter kung nagpabilin ba yapon kag keypad or iPhone 17 ba imong cellphone. Di na magmatter kung pila ba ka mga restaurant ang imong gitawag na naadtuan o kung gitawag na social ka restaurant. Pero kita mga pobre, restaurant. Kananan. Di na mag-matter. Di na mag-matter mga kaisunan kung tagpila ang pinakamahal na sinina ang imong nasuot. I can remember sa una, paitan may ukay-ukay sa mong mama. Pag dako-dako na namo, amo nga discover, nakatong nga kay-ukay, tag-dos na ito. Tag-tres. Katong mga ginaukay sa mga taga-palinggi kay ginahimog trapo. Moto mong ipangsuot sa una. Ang uban nilang ukayon kay himong trapo. Amuha mong ukayon gamong suoton. Na ato makita, di na magmatter kung unsa ang educational attainment imong naabot, di na magmatter kung asa ang pinakalayo nga lugar ang imong naadtuan. So ang imong trabaho, des kalibutan, kung ang imong main purpose para lang mapalit ni imong gusto, para lang maka-eskwela ka, para lang nakay masuot, nakay makaon, makalaag ka, pag abot sa panahon, kung mo lang na imong purpose, it will become meaningless. Meaningless. So ang atong giving sa simbahan o ang giving sa mission, it will give your work a heavenly meaning. Heavenly purpose, and we say amen to that. Amen. If you use your work in order to support the work for saving souls, then you have an heavenly investment. Luke chapter 16 verse 9. Luke chapter 16 verse 9. Open your Bibles there. Unsa gingon sa Bible? I say unto you, make yourselves friends of the mammon of unrighteousness.
meaning atong kwarta des kalibutan, that when ye fail, they may receive you into what? Everlasting habitation. So katong mga tao nga na-reach out, pinaagi sa imong pagpanginabuhi diri sa kalibutan, na-reach out sila, pinaagi sa imong giving, katong nga mga tao, they will have the knowledge nga gikan dito sa imo. Naabot sa ilahang maing balita ng Bible, they will receive you in the everlasting habitation. Pag abot nimog langit, na imo welcome nimo, hoy, kaila ka nako? Wa ra ba? Di ba naging involved ka sa faith promise sa inyong simbahan sa Singaw? Katong nga kwarta ni abot og Bukidnon. Kabalo ka, katong nga kwarta gihimong plite sa among pastor para makadto sa among bukid. Unya nakaabot sa didto, nawali ang maayong balita. Naluwas ko. Mo nang uban ta diri karon. The Bible says they will receive you in everlasting habitation. If you use so atong income day karon, dili lang day para makalaag ta, makakaon ta, makapait tong gusto. Ang atong income day karon para pud sa mga kalag nga mga luwas. And you know, pag nanakatubangan sa Ginoo, 1 Thessalonians 2:18 and 20. Wherefore we would have come unto you, even I Paul, once again, but Satan hindered us. Gipunggas lang Satan para moadto sa Thessalonians. 1 Thessalonians 2:18 to 20. Ngano man, kay og mga luwas to sila, unsa may mahitabo og mga luwas to sila. Verse 19, for what is our hope? Or joy, or crown of rejoicing, are not even what? Ye, in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming. For He are our glory and joy. So mga pinangga nga mga kaigsunan, the people that are saved, pag abot unya sa Ginoo sa hukmanan, sila ang atong kalipay, katong mga tao nga nangaluwas, o gamiton kas Ginoo. Remember this, when you give sa simbahan, dili para mahimong komportable ang kinabuhi sa pastor. No. When you give sa simbahan, why? Because we want to reach more souls. Amen. And the Bible says, Matthew 6:19 to 20. Matthew 6:19 to 20. Lay not up for yourselves treasure upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves what? Treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through and nor steal. How can you invest in heaven? How can you lay up treasure in heaven? Pinaagi sa mga kalag nga luwas. How can you be part of that? Support missions. That's why we give, mga kaigsunan. Maunang hinungdan nga naghahatag ta. So ang ako dahil kahago dahil, kabalo ka sa una, nagadrive ko gitawag na butane, motor, mag-deliver butane. There are days na mobiyahe ko 200 kilometers para lang ma-deliver na ako akong butane nga ginaadtuan. Kaya ang layo nga lugar, layo sa Bukidnon, mas dako og presyo kay wa pa kay kaila ang mga tao dito og butane. Dito sa amo ang lugar, daghan kompetensya. Mao na nga ginapaubos lang presyo. We go to the far place para lang dako among ginansya. Nay panahon nga pagliko na ako sa pinyahan, nasamit ang ako ang career, didto marong superman, na kita na akong galingon, niligid ang motor, ako ilupad, lupad, rolling ligid. Bangon ko, ano kamot? Naipiang wala. Wala man napiang. Okay raman. Ang motor, muandar dili, andar raman. Ang lawas, hiwi ang ligid. Ang putris, putol. Ang gitawag na kiriya sa gabitay na, kaya wala kawiran. Hiktan, padayon. Punit sa mga butin, balik. Tanaw na kung gabay mga buslot, wakoy buslot. Karga, padayon. Nga nang ako man itong ginapadayon. Kaya at the back of my mind, gracias Ginoo, pag makaganansya ko ani, I could be a blessing sa church. I could be a blessing sa church. You see?
Na ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan. My main motivation before, nganong kapanginabuhi kog tarong, dili para sa akong mga anak. Dili para sa pamilya. I could be a blessing nga naapay kalag ng mga luwas. Dili lalim magtrabaho, dili lalim ang ginabuhi. Sa inan ka, manginabuhi ka, grabe. Unya ang reason sa imong pagpanginabuhi, taman na diri sa kalibutan. Tanan nga kahago, mahimong way pulos. Tanan nga pagbilar-bilar, pag-anto sa kasaba, mahimong way pulos. Gusto na ako, ang akong panginabuhi, bisan pagtuan ako sa langit, naagyapoy pulos. Gusto na ako, nga ang akong kahago sa kalibutan, pag panginabuhi, pag abot na ako sa langit, nato'y purpose. And the only way to do it is to support mission through sa akong paghago-hago. So, son, I hope by the grace of God, you will have eternal purpose sa imong pagpanginabuhi, sa imong pagpanarbaho. Amen? In conclusion, what we have talked about is the reason why we give. We follow God's example. He is the greatest giver. We cannot outgive Him. And we follow and join God's plan. Why? Because God's plan and the way to support mission and His work, the ministry, is through giving. And number 3, we are making a heavenly investment. Ang imong kahago sa kalibutan, di lang kay para diri sa kalibutan, na po'y para sa langit, katigom kag bahandi sa langit. I hope you are challenged to get involved. Be part of this great mission. Mga tong at ato ang lesson, ato ang theme, be involved so that all the world may know Jesus, the Savior. So, Igalaigson, be involved this year. Be involved this year. Mahimo kang involved karon nga tuig mga kaigsunan, gracias Ginoo. And daghan pang makalag na ato ang gitawag nga ma-reach out pinaagi sa atong simbahan. Inaana ka importante ang giving mga kaigsunan. That's why we give. You see? Because souls are at stake. The more we are being involved, the more souls nga mga luwas. So I hope, gracias Ginoo, mutubo ang gugma sa atong kasing-kasing alang sa mga kalag. Palihog ta manindog tanan. Let's all stand up, please. While gitawag na piano, let us have an invitation mga kaigsunan. I ask you to come. While the music is going on, we will not be singing the verses, but let us just listen to the music. I invite you to come. And ang nang Ginoong, Lord, I want to get involved. Nagsaad ko Ginoo nga imo kong i-empower daan para ma-obey na ako imong sugo. Lord, I will obey. Empower me. Enable me. Now you come. You can now come to the front. And ing nang Ginoo, I will get involved. The altar is open for you. The next verse sa ato ang sunata tong tugtog para ni sa imo ha. Get involved. Gamiton kas Ginoo igsoon in a mighty, powerful way.
And praise the Lord because you have heard this message. Na-discover mo ang sekreto. Sa unsang pamaagi di ay i-bless ko sa Ginoo. And the only way God can bless you is through giving. So get involved. He will bless. As the piano will be playing one more verse, masina kay mga gusto i-sumbong sa Ginoo. Gusto isulti sa iya karon. Gusto iyampo. You can now ask Him. My Lord, naay kabother sa akong heart. Pwede ba Ginoo nga i-touch nimo ni Lord? Nga mo gaan-gana. And pray for our church. That this church will grow. You ask the Lord. That He will bless. Pray for your pastor, the pastor's family. Pray for all preachers. Pray for the Philippines. Pray for everything. Father in heaven, thank you Lord sa imong panalangin na gihatag ka namo Amahan. Thank you Ginoo sa prayers sa imong mga anak. Thank you Ginoo. Nining kabuntagon Lord nga gi-provide nimo among mga needs Ginoong Dios. Gilig-on mi nimo Amahan. O gitagaan mi nimo kusog Ginoong Dios. Lord God, wa mi mabuhat og wala ka Lord. Mga dautan mi nga mga tawo Amahan, but you're so good. You are so ready to provide and to bless us. Ginoo, gikinahanglan ka namo Amahan, tabangi mi, lig-una mi, ug tudloy mi Lord, kung unsa ang angayan namong buhaton sa mga kinabuhi. And we pray nga ikaw maghatag og kalig-on, maghatag provision Ginoo sa mga kinabuhi Ginoong Dios. Use this message to help us find Lord the way para mahimong free financially Lord. Because we know you are true, you can bless. You are the source of all blessing. Na I-pray Ginoo nga tabangan mi nimo Ginoong Dios. Lig-unon mi nimo Amahan. Wa gid mabuhat Ginoo wala ka. Ikaw na bahala namo Lord. We need you always in Jesus precious name. Gipangayo namo ning tanan. Amen. Thank you and God bless you. Please shake your hands one with another.